Mga announcement ay ating ibibigay pagkatapos ng ating gawain. Sa umagang ito, tayo ay dadako sa isang panonood muna ng isang, hindi ko alam kung ito ay ano bang tawag po rito, video or what. Pero gusto ko mga kapatid na magkaroon tayo. Siguro hindi natin tatapusin yung 10 minutes but we will try siguro as long as ito ay okay pa rin sa bawat isa sa inyo. So gusto ko ihanda po natin, baka po pwede ipalabas po natin kaagad ang isang audio o kaya isang video po nito. Okay, so ito ay may kaugnayan sa ating subject. Panuorin po natin. They just look like ours. Pero mga kapatiran po namin sila siguro 30 years ago because I belong to the same organization.
So gusto ko lang linawin, baka naman may manonood nito ng mga message believer, no? Okay, now they are non-message believers. Ayaw kong banggitin kung anong particular na sekta, pero they are oneness people. Okay, yung aming organizations dati. Hindi dahil sa gusto kong mag-preach at their own expense, pero it is a public domain since it is published sa isang social media. Now, ito yung reason kung bakit ako nagturo ng isang subject about religious motions. So, ayoko na kasing masyadong mahaba kasi mga 10 minutes yung video eh. So, pwede naman kung ifo-forward yun doon sa dulo, then they have the altar call and everything. Dapat, meron pa rin ako ipapanood kasi mga oneness people to eh. So, pwede pa ba yung isa? Ha? O, baka mamute kasi tayo, yun yung isang problema. Kasi kilala po ito na grupo. I-mute natin. So, pwede ba natin gawin yon? Yung, anong pangalan nun? Yung isa, yung parang concert, yung Pathfinder, I'm sorry, nabanggit ko pa yata. Okay, baka po pwede kaagad para maging mabilis, kung kaya po natin. So, ito ay mga, okay, andyan ba o wala? Okay, wala. Thank you. So, ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay tungkol, mga kapatid, sa subject na to about religious motions of Christianity, part number 2. At this time, ang ating pag-aaralan ay tungkol, mga kapatid, sa new cart. Noong nakaraan, nung tayo ay nag-aral about Ebenezer sa 1 Samuel 7 at saka 1 Samuel 3 at saka 1 Samuel 7, nakita po natin si Hophni at saka si Phinehas na siyang nagdala ng kaban ng tipan o kaya Ark of the Covenant. So, ang nangyari po, sila ay namatayan ng napakarami. At ang sabi po ng Biblia, 3,000. And then pagkatapos noon ay naging 28,000. And then pagkatapos ay dumating si Samuel at ipinakita ang tamang paraan now how to bring down now God's presence in the midst. Ang religious motions, balikan ko lang kung ano ang ibig sabihin po nito. Ito ay mga gawain, church programs, mga church activities, o kaya ay iba-ibang mga sabihin na lang po nating effort ng tao sa kanyang religion upang dalhin ang presensya ng Diyos. Kagaya sa panahon ni Samuel at saka ni Hophni, Phinehas na tinalakay po natin noong nakaraang meeting. Pero ngayong umaga, kagaya din ito sa effort ni David upang dalhin ang kaban ng tipan sa Jerusalem. Pero ganun din po ang mangyayari. Now, it will not work. So, religious motions will not work. And then later on, I'm going to explain bakit po tayo gumamit ng isang clip, okay, para i-emphasize po natin ang ating pinag-aaralan ngayon. Pwede ba akong makahiram ng Zoom? Okay. Now, let us open our Bibles in the first verse. I guess it is in the book of 2 Samuel, okay, chapter 6, verses 1 at saka 2. Umpisahan po natin ang ating pag-aaral. 2 Samuel, chapter 6, verses 1 and 2. Again, David gathered all the choice men of Israel, now 30,000. And David arose and went with all the people who were with him from Baal Judah to bring up from there the ark of God, whose name is called by the name, the Lord of hosts, who dwells between the cherubim. Okay, sa wikang Tagalog, pinisan uli ni David ang lahat na piling lalaki sa Israel na 30,000. So ito ay hindi lamang ordinaryong mga lalaki. Ito ay mga choice men. At ang bilang po nila ay 30,000. Napakarami. 3,000. At bumangon si David at yumaon ng kasama ng buong bayan na nasa kanya mula sa Baal Judah upang iahon mula roon ang kaban ng Diyos na tinatawag sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa gitna ng mga cherubims. Okay, so ito ay ang Tagalog version. Gusto kong makita po ninyo kung paanong inilahad ng Biblia ang mga bagay na ito sa ibang sulat. Ito ay nasa 1 Chronicles 13. So yung binabasa po natin na 2 Samuel 6,
mamaya ay dadalhin ko kayo sa 1 Chronicles 13. Same account lang yun, parang Matthew, Mark lang siya. And then babalikan po natin ito kasi gusto ko lang makita yung buong chapter, yung buong pangyayari, kaya gagamit tayo ng dalawang account. Yung isa ay sa Samuel at saka yung isa ay sa Chronicles. Now, yung kaban ng tipan ay maaalala po natin, ito ay huling nabanggit about 20 years ago nung isulat itong verse pong ito. Sapagkat yung kaban ng tipan ay dinala ni Samuel sa isang lugar doon sa, ito ay napunta, doon sa isang lugar na tinatawag na lugar ng mga Pilisteo. I'm sorry, I forgot the place. At nung oras na yon, mga kapatid, ang kaban ng tipan ay wala sa pangangalaga ng mga Israelita. Okay, so 20 years after, ang ibig sabihin, kinonsulta ni David ang lahat ng mga piling mga lalaki sa Israel, yung mga magagaling na mga sundalo. Okay, diyan sa verse 2, kasama ang representative ng buong bansa, yung mga merong katungkulan ng mga religious leaders, okay, ang mga political leaders, pero most especially, pag sinabing choice men of Israel, kinonsulta dito yung mga military leaders. At meron po silang napakagandang motibo. And that is to emphasize the presence and the glory of God in Israel. Now, punta tayo sa susunod. So, 1 Chronicles 13 naman, same thing. Yung binabasa po natin, the same story. Gusto ko lang makita sa ibang account. And David consulted with the captains of thousands and hundreds, and with every leader. So, yan yung 3,000. Lahat ng mga kapitan at mga general, ang ibig sabihin, kasama po lahat ng mga leader. So, kinonsulta yung mga kapitan ng mga hundreds, kinonsulta yung kapitan ng mga thousands, kinonsulta ang mga nasa iba't ibang sangay ng pamahalaan, but they did not consult the Lord. At yan ang isang napakalaking problema. Marahil, tatanungin po natin, hindi ba sapat kausapin ng mga pari? Kasi they even consulted the priest. Ang sabi po ng Biblia, surely the Lord God will do nothing, but He revealed His secret to His servants, the prophets. So they must consult Nathan, sapagkat si Nathan ang prophet sa oras na yan. So kung sinabi po natin, they did not consult God, the question is, how do we consult God? Okay, you consult the prophet, because the word comes to the prophet. So ito ay mga kalalakihan o kaya grupo ng mga tao na meron pong napakagandang motibo. Hindi upang magpakasama, hindi upang gumawa ng isang bagay na mali, kundi magandang intensyon. Kaya lamang gumawa po sila ng isang napakalaking pagkakamali. Kaya ang isang iglesia, marahil ang kanyang intention to win more souls, o kaya ang intensyon ng iglesia ay to reach out as many Christians o kaya as many people as they can. Kaya lang kung hindi natin ikukonsulta sa Diyos at in the process, mali yung paraan na gagawin po natin, po pwedeng gumawa ng isang terrible mistake that will result to death. Now, ito yung statement ng prophet tungkol po rito. They consulted the priests. Now, they consulted the dignitaries, and they also consulted the theologians. Sabi ni Brother Branham, they consulted the singers. Kasi gusto po nilang magkaroon ng isang TV production na praise and worship. At napakaganda kasi, mga kapatid, isipin mo, after 20 years, meron pong nakapaskil na mga karatula, revival is coming, o kaya revival on this day of the month, on this year, because the Ark of the Covenant is coming at last after 20 years. So, kinonsulta pati ang mga singers, yung mga organization daw ng mga military, yung armed forces daw ng Israel, kung meron na po silang organized army sa oras na yan, but they failed to consult God. Sa lahat ng bagay, kuminsan mabilis tayong magtanong sa ating mga kaibigan, bakit hindi ka nagtanong sa Diyos? Marahil, Pastor, pinag-pray ko, then why did you not ask the pastor about it?
Di ba? Kasi there are things that we think it is right, but the Bible says the ways of which is going to death or leads to death. Now, tandaan po natin yan. The word always comes to the prophet. At hindi ito po pwedeng dumating sa isang organization, sa isang lupon ng mga tao, o kaya sabihin po natin sa isang malaking iglesia. No. Now, God always revealed Himself to His secret to the prophets. Okay, so verse 2, and David said unto all the congregation of Israel, if it seem good unto you, okay lang ba sa inyo? Sabi niya, and if it be of the Lord our God, let us send abroad unto our brethren everywhere, which that are left in all the land of Israel, and with them also to the priests and Levites, which are in their cities and suburbs, that they may gather themselves unto us. So ang intention ay pagsamahin lahat, mga kapatid. Walang maiiwan. Okay, lahat ng mga iglesia, lahat ng mga simbahan, lahat ng mga message churches ay magsasama-sama sapagkat iba darating yung Ark of the Covenant. Parang ganun yung thought dito. Okay, let us go to verse number 3. And let us bring again the Ark of our God to us. Ito ay isang kahon na kinaroroonan ng presensya ng Diyos. Ang laman po ay 3, di ba? Garapon ng mana, tungkod ni Aaron, at saka yung biyak na bato, kung saan nakasulat ang 10 utos ng Diyos na ibinigay kay Moses. Now, verse 3 again, let us bring the ark of our God to us, for we inquired not at it in the days of Saul. And all the congregation said they would do so, for the thing was right in the eyes of all the people. Kanina, ang sabi ko sa inyo, ilang taon? 20? Mali po yung basa ko. Okay, this is after 60. So, abot na po, mga kapatid, lagpas, I should say, ng golden years niya. So, this is after 60 years. Okay, magmula noong si Samuel sa oras na yan, okay, ay kanilang dalhin, mga kapatid, sa panahon ni Samuel, yung Ark of the Covenant doon sa lugar ng kaaway. Now, verse 4, and all the congregation said that they would do so, for the thing was right in the eyes of all the people. Maganda yung piniisip. Sino ba ang magsasabi na pangit na tayo'y magkaroon ng isang malaking krusada at saka malaking revival? So ang sabi ng mga tao, tama, maganda po ito, maganda yung idea ni Pastor David. Okay, siya po yung hari sa oras na yan. Tama ito, pakinggan po ninyo sa paningin ng mga tao, okay, sa lahat ng mga leaders, at lalong-lalo na sa mata, mga kapatid ni David. So dapat, sigurado na po para po sa kanila na ito ay tama din sa paningin ng Diyos. Ang totoo, maganda yung idea na dalhin yung kaban ng tipan doon po sa tabernakulo upang makita ng buong bansa, ng buong Israel ang kaban na ito na simbolo ng Diyos mismo. At hindi ito masama, mabuti ito para sa kanila, mabuti rin ito para kay David na ito'y ilagay doon sa Jerusalem. Alam po ninyo, ang mga magagandang motibo kung minsan kinakailangan ng tamang paraan kung paano gagawin. Naalala ko ang huling cardinal sin. Sabi niya, kahit ang pera ay galing kay Satanas, kasi ito ay mga donations sa church at sa mga charitable institution ng Iglesia Katolika, gagamitin pa rin daw niya para sa mga mahihirap. Now, sa Biblia, bawal kunin ang upa ng isang patotot. Now, that's the truth. Okay, that is according to the Bible. Because the Bible says the hire of a prostitute is an abomination. So, hindi ito po pwedeng ihandog sa Diyos. Hindi mo po pwedeng gamitin ang pera ni Satanas para sa gawain ng Diyos. Hindi ba? Okay, so ang maganda yung idea at ito ay para po marahil sa ikabubuti ng
kaharian dito sa lugar ng Israel, pero yung motibo ay maayos, kaya lang yung pamamaraan ay mali, at doon po nagkakaroon ng problema. Ang daming mananampalataya, napakagaganda ng motibo. Ang gaganda, mga kapatid, ng kanilang intensyon. Hindi mo matawaran how noble their intention is. Pero kung paano ito, mga kapatid, makuha o kaya magawa, now doon nagkakaroon, mga kapatid, ng question mark. Gustong tumulong sa pamilya, trabaho ng trabaho, di ba? Okay? Kaya lang, napapabayaan ng gawain. Di ba? Sobra ang pag-ibig doon sa anak. Sobra ang pagpo-provide sa pamilya. Pero, mga kapatid, napapabayaan yung katawan. So, ang daming paraan, mga kapatid, para gawin ang isang bagay ng tama. At kapag yung iniisip mong mabuti, pakinggan po ninyo ang bagay na yan kasi we can be guilty of that thing sometimes, okay, or one day, magiging problema po natin yon. Now, yung tamang intensyon po natin, kahit paglilingkod sa Diyos, dapat chinecheck lagi natin sa salita ng Panginoon. So, ang daming mapilit maging pastora dito sa harap. Di ba? Madaming mga babae, sabi ni Brother Branham, nais mangaral at maging pastora, pero sabi ni Brother Branham, honest and good intentions, okay, kahit na how sincere it is, kung hindi ayon sa salita ng Diyos, mali pa rin. Di ba? So now, right thing, okay, now should be done in the right season. May tamang panahon para gawin ang tamang bagay. Pero kahit na dumating na yung tamang season, kinakailangan gagawin mo yan in the right place, sa tamang lugar. Tama na po yung season. Tama na po yung panahon. Tama na yung lugar. Still, it should be done by the right person. Kasi kahit na tama na yung lugar, tama na yung panahon, pero maling tao ang gagawa, now hindi rin i-bless ng Panginoon. So even, okay, andun na yung tamang gagawa, kinakailangan tama yung motibo at saka dapat dito sa kwentong ito makikita po natin na dapat tama din yung pamamaraan. Shall we say amen? Let us clap our hands to the Lord and let us thank the Lord for His goodness. Perhaps let us go to the next verse so we can read all of this. Verse number 5. So David gathered all Israel together from Shihor of Egypt. Ang layo niya, no? Yan yung mga na-disperse kasi. So nagkaroon ng invitation, please attend our camp meetings. Okay, I'm not speaking against camp meetings, no? Ginagawa ko lang, mga kapatid, na parang buhay sa ating panahon. Okay, so lahat from abroad, abroad na yan, sa Africa na po ang Egypt Ang Israel ay nandito sa Middle East. So hanggang Africa, now sila ay dumating even unto the entering of Hemath to bring the ark of God from Kirjatjearim. Verse 6, and David went up, and all Israel. Ang ganda tingnan talaga pag nagkakaisa Di ba? Sa December 17, halos lahat ay andi dito. Yung mga kapatiran po natin mamaya, pupuntahan natin sa Antipolo at saka sa Angeles. Now, I guess lahat sila ay darating, no, sa ating year-end service sa 17th. Now, parang ganyan, ang ganda talaga tingnan, no? Sabi ng Biblia na lahat ng Israel, all of them, okay, now they gathered themselves together, now, in order to worship God. Kaya sabi ng Bible diyan, to bring up thence the ark of God the Lord that dwells between the cherubims, whose name is called on it. Okay, verse 7. Ito po yung isang problema. And let me pause. Now, ang verse 7 ay isang problema noon pa, okay, na nag-umpisa na in seed form, pero ngayon nakikita po natin ang bunga po nito. Sapagkat halos hindi na po siya makontrol at napakalaki na. And they carried the ark of God in a new cart out of the house of Abinadab, and Uzzah and Ahio drave the cart. Now, inilagay po nila yung kaban ng tipan sa isang bagong kariton nung ito ay kunin sa bahay ni Abinadab.
At yamang merong kariton, merong pong driver. At ang driver ay si Uza at saka si Ahio. So, ang driver ay isang lalaki, okay, na ang pangalan ay Uza, kasama niya si Ahio. Sila yung nagdadrive ng kariton kung saan isinakay nila yung presensya ng Diyos na sinisimbolo ng kaban ng tipan. Siguro baliktad. Dapat ikaw yung sumakay sa presensya ng Diyos. Hayaan mong ang Diyos ang mag-drive doon sa buhay mo. Kung saan kanya dadalhin, doon ka pupunta. Because the Bible says, where the Spirit of God, now there is liberty, okay, and a son or daughter of God is always led by the Spirit of God. Sumakay tayo sa presensya ng Diyos. Hayaan nating dalhin tayo ng Panginoon kung saan niya nais. Wherever He wants us to go, we must go. Diba? Hindi dapat ang Diyos yung sasakay sa atin. Gusto ba natin ipag-drive ang Panginoon? Okay, ita-drive natin sa kung saan natin siya gustong dalhin. Dalhin natin dito papunta sa kaliwa o kaya papunta sa kanan. But in effect, that is what Uza and Ahio were doing. Now, they are driving the cart, and the Bible says they put the Ark of God, okay, in the new cart. Doon sa bagong kariton. Bago o kaya luma, ayaw ng Diyos ang kariton. Ayaw niya, mga kapatid, ng isang bagay na mechanical. Now, babanggitin po natin dito ang isang bagay at titingnan ko po yung aking mga kinuhang commentaries sa iba-ibang mga author ng mga commentaries. Ang sabi po nila, ang problema daw ay ganito. Isinakay po nila yung kaban ng tipan sa isang sasakyan na ayaw ng Diyos. Napaka-specific ang utos ng Panginoon na hindi natin po pwedeng baliin. Kapag sinabi niya, hayaan mong ganun lang talaga at huwag nang palitan pa. Shall we say amen? Nakadisenyo, mga kapatid, ang kaban ng tipan, kaya nga apat yung kanyang yung hawakan Di ba? Para siyang kariton na merong apat na hawakan, dalawa sa unahan, dalawa doon sa likod. Kasi hindi talaga isinasakay yan sa sasakyan. Ang kaban ng tipan, dapat binubuhat yan ng mga libita. At ang libita, hindi po kahit na libita lang. Dapat specific, dapat sa pamilya ni Kohath. Alam po ninyo, ang mga anak ni Aaron, o kaya yung mga anak ni Levi, meron pong kanya-kanyang trabaho. Si Aaron doon sa templo, si Kohath sa iba-ibang trabaho kagaya ng pagbubuhat. Okay, yung iba naman ay mga Levites family, pero ang trabaho ay maglinis doon sa loob ng tabernakulo. Yung iba ay upang maghuhugas naman ng mga hayop, o kaya pumaslang ng mga kung ganito-ganito. Yung iba ay taga-collapse po nung portable na tabernakulo. Kanya-kanyang trabaho. Pero yung paglilingkod, kung saan bubuhat po, now dito sa kaban ng tipan, hindi po kariton ang kailangan. Ang kailangan ay tao. Okay, shall we say amen? Apat na lalaking libita sa pamilya ni Kohath, because now God now wanted the ark to be carried. Okay, He doesn't want something that is mechanical, okay, about the ark representing His presence. Kung iisipin, Brad, mas practical nga talaga Halimbawa, ilagay mo siya sa kotse, o kaya ilagay mo siya, mga kapatid, sa jeep. Mas mabilis, Brad. Kasi yung gulong, umiikot Siyempre, kariton may gulong, mas madaling hilangin. At isipin mo, now, sino ang hihila kapag kariton? O siyempre, di baka. Sino ang mas malakas? Tao o kalabaw o kaya baka? Mas malakas yung baka. Kaya, ang ginawa po nila, pakinggan po ninyo maigi, now nag-isip sila ng isang bagay na merong gulong o kaya isang bagay na mechanical. Kung lahat ng ating gawain sa Diyos naging mechanical, nag-i-amen, kasi shall we say amen, amen. Palakpak natin yung ating mga kamay. Pag walang dynamics, kapag walang kusa, o kaya hindi na sa puso na anumang bagay na mechanical, nakakasawa talaga. Kaya sabi ni Lord, sawang-sawa na ako sa mga handog ninyo. Okay, araw-araw na lang, puro dugo, inahandog ninyo. Now, hindi naman ibig sabihin na wag na silang maghahandog sa Diyos. But the problem is, now it became a mechanical part of service. Something without heart.
Okay, now next time you pray, I want you to close your eyes here in front and then take a pause. Take a pause. We are not Catholics. We do not memorize prayers. Kasi kahit tayo ay manalangin, okay, isang panalangin na paulit-ulit, now that is mechanical. Diba? No, kailangan, open yourselves to God, and then meditate. You close your eyes, you think about God, and then hayaan mo yung puso mo ang magsalita sa Diyos. Yan ang isang bagay na wala dito. No, meron po tayong dalawang uri ng drums. Yung isa, ito, yung gamit ni Daniel, ang tawag dito, acoustic drums. Meron pong isang drum set na tinatawag po natin na electronic. Yung electronic, actually, malakas o mahina ang palo mo. Okay, pwedeng mas maganda din yun eh. Anong gusto mong tunog? Vintage siya o kaya bagong uri ng tunog. Kung ano-ano, di ba? Okay, kung anong tunog din nalalabas, iproprogram mo lang. Ang problema, that drum set is too mechanical. Kahit na gaano kalakas yung palo mo, talagang wala yung humanity nito. I mean, parang walang puso. Di ba? Ang pagsamba, ang pagsamba ay hindi dapat maging mechanical. Kaya yung kaban ng tipan, nung inilagay doon sa bagong kariton, nagkaroon ng problema. Ito sabi ni David, i-share ko sa inyo, meron tayong bagong revelation. Naka-invento tayo ngayon ng bagong technology. Naakala nila yung bagong teknolohiya o kaya bagong imbensyon ay makakatulong pero hindi nila alam bahagi ito ng kanilang pagsuway sa Diyos. Diba? Kaya nag-iisip din talaga ako minsan kung ang PowerPoint na yan ay bahagi ng mechanical na bagay. Kapag mga kapatid, yung ating mga gamit sa let us say, sa gawain, masyado ng mechanical in the sense na lahat na siya eh. Nakadepende na lang sa teknolohiya. Kapag walang tutugtog, ang sama ng ating worship. Di ba? Parang wala tayong gana. Parang wala tayong gana. Alisin mo yung tugtog ng maganda. Alisin mo, mga kapatid, yung carpet ng iglesia. Alisin mo yung magaganda mga chandeliers o ilaw ng iglesia. Alisin mo yung mga malalambot na upuan ng iglesia. Di ba? Alisin mo yung magagandang ilaw ng iglesia. Alisin mo, mga kapatid, yung magagandang audio system ng iglesia. Now, leave it bare. And then, worship God. And then, pag-aralan, mga kapatid, ng salita ng Diyos, na walang anumang emosyon. Well, don't get me wrong. Shall we say, praise the Lord? Now, the pulpit is like a bedroom. Kaya ang pulpito, because it is a bedroom, the minister that stand behind the pulpit must not sow his own seed. Listen, I'm going to say something, okay, na kung maaari ay hindi masyadong bulgar. Pero mga kapatid, this is the point. The point is like this. It is like a sex act. Every time merong nandito sa likod ng pulpito. Okay, one time, the prophet said, ang baptism ng Holy Ghost is like a sperm from the husband papunta doon sa babae. Okay, ganyan ipinaliwanag ng prophet ang baptism ng Holy Ghost. So, ibig sabihin, now every time nagkakaroon dito, mga kapatid ng tao, whether pagtuturo, pangangaral, o kaya paglilid, now we must always be sensitive. Always sensitive. Alam niyo kung bakit? Kasi po pwede magkaroon ng epekto sa tao. We have good preachers in the church before. They can make you cry because they are too emotional. At meron mga magagaling, mga kapatid, na magsalita noon, mga kapatid, na ikaw ay nakikinig, na ikaw ay mapapaniwala sa isang bagay, hindi mo alam, tatawa-tawa ka na dyan, ngumingiti ka na, but it has nothing to do with the Spirit of God. You can go here in front and cry, at maglulupasay ka dyan, okay? Pero mga kapatid,
Yung preacher namin, abay backslider, umiinom, may babae pa. Sipin mo. Look. So, kinakailangan, okay, ang pulpit, o kaya itong bedroom na ito, now as much as possible, let us borrow the term, okay, sa prophet, kasi ituturo ko naman next meeting yon. Now, magkaroon ng impregnation sa puso ninyo, okay, impregnate kayo ni Kristo, okay, kaya lang walang kinalaman ang human sensation. Nabuntis si Maria, walang kinalaman ng tao. Di ba? Now, you can play with the emotions of the people. Especially kapag aral ka o kaya marunong ka. Kasi basta ang tao, okay, naupo, nakinig, and then nag-open ng kanyang isip, nakatingin sa'yo, so it is an opportunity. Pwede mong samantalahin yon. Pwede mong pagsamantalahan yung iglesia. At saka maghasik ka ng kahit na anong bini. Sige, ihasik mo kahit tama, kahit mali. Now, kakagatin niya yon. But that is risky. And it will not yield good fruits. So, kinakailangan lagi, ang magagaling dito ay yung salita ng Diyos. Now, hindi pa kayo nagtataka why I do not always allow testimony? Yung bata, well, that's good. Maganda yung testimony, ni sino? Yung testimony si Naomi? Naomi. No, kasi, as much as possible, pagdating lalo ng gawain linggo, gusto ko yung salita ng Diyos, yun ang maging puro. Yun ang maging tawag dito, yun yung doon lang tayo nakafocus. At kung merong thought, idea, o kaya salita na mayasik sa isip natin, it should be the pure word of God. It should be the pure word of God. Kasi ayaw natin ng kariton, mga kapatid, kasi ito ay mechanical. Gusto natin na ilagay yung presensya ng Panginoon na doon sa paraan at doon, mga kapatid, sa mga balikat. Dito po yung tama sa balikat ng mga Libita. Okay, now, meron akong babanggiting talata, hindi po natin babasahin. Kasi tinatalakay po natin ngayong umaga itong bagong kariton na ito eh. Sabi nga ni David kanina, ayun meron na tayong bagong technology. Bagong revelation to, dagdag na revelation to. Now, syempre, sa panahon ni Moses, hindi pa na-invento yung gulong. Siguro yun ang sabi ni David. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Pero marahil, merong innovation, may dagdag, o kaya ay nag-progress yung revelation ng salita ng Diyos. Kaya ito, bago to, merong pwedeng mag-drive ng kariton at pagkatapos, kailangan natin na mas mabilis at mas matatag. Well, sa 1 Samuel 6, verse 10 to 11, hindi po natin babasahin. Alam nyo ba, na yung mga Pilisteo, nung kanilang dalhin yung kaban ng tipan, hindi rin nila dinala sa kanilang balikat? Alam nyo ba kung anong ginawa nila? Listen, ito ay inilagay po nila sa isang kariton. Pastor, po pwede naman pala. Yung mga Pilisteo, inilagay po yung kaban ng tipan doon sa kariton sapagkat hindi nila alam yung salita ng Diyos eh. So they are not guilty of that. So they easily got away with that because they were not Israelites. Pero sa pagkakataong ito, now God is expecting more from His church. Bakit? Sa Kanya na marami ang ibigay, marami ang ipagsusulit. Sa Kanya na lahat ng kapahayagan ay ibinigay, sa Kanya mas maraming hinihingi ang Diyos, mga kapatid, na pagsunod. Look, yung mga denominations pwedeng gumawa ng kariton. Pero kapag believer ka ng message, hindi po pwedeng gumawa ng kariton. You can make use of emotions. You can make use of any production that you want. Okay, gamitan mo ng psychology ang pangangaral. Gamitan mo ng kung ano-ano, mga kapatid, yung stage, ilaw, usok, para mag-fabricate ng presensya ng Diyos. Daanin mo sa magagandang paliwanag at magagandang mga tinig at tugtugan to bring down the presence of God. You can do that if you are not a believer of the message. Why? Kahit anong gawin nila doon, mga kapatid, walang namamatay. Dinala yung kariton, dinala yung kaban ng tipan, isinakay sa kariton.
Di ba, hinawakan ng mga taong marumi, pero walang namamatay. Kasi ang penalty, kapag ang Diyos ando doon sa kaban ng tipan, hawakan mo yon, hindi ka worthy, mamamatay ka tiyak. Isa lang ang ibig sabihin yan. Hinawakan, mga kapatid, ibinitbit nila sa kanilang balik at marahil, at saka inilagay doon sa bagong kariton, walang nangyayari, wala na ang Diyos doon sa kaban ng tipan. Wala na siya doon sa kahon. Pero sa oras na ang Diyos ando doon sa kahon, para sa Israelita, dapat gagawin yung tama. Okay, tingnan nga po ninyo, sino ba yung driver? Look at verse 7. Uza. Alam niyo ba ang pangalang Uza, kung anong ibig sabihin? It means strength. Aheo. Okay, yung isa naman ay aheo. Ang ibig sabihin ng aheo, friendly. Friendly. Makinig. Bagong kariton. Ang driver ay isang friendly. At saka ang driver ay isang strong. Ang ibig sabihin, isang gawain, isang service, isang pagsamba, isang religious motion, napakalaking production number na ang nangunguna, mga kapatid, ay very friendly in front. Bait-bait talaga, brad eh. Alam nyo, kapag ang song leader, magandang lalaki, maraming nakatingin. Oo. Tingnan ninyo yung mga kapatid, I'm sorry, tingnan ninyo yung mga awit ni Apollo Kibuloy. Kahit mga kapatid, magaling ang boses mo, pag hindi ka mukhang artista, hindi ka kakanta sa harap, sa likod ka lang. Oo. Dapat malaanghel sa ganda. At kahit na ang ganda ng boses mo, kapag hindi ka magandang lalaki, na hindi ka ilalagay doon na song leader. Bakit mga kapatid? No, it means friendly and strength. At kinakailangan, napaka-strong. Very commanding yung kanyang tawag dito, very commanding yung kanyang dating. May term, nasa dulo ng dila ko. No? Yung kanyang character sa oras na yan. So si Uza, strong, at saka si Aheo, friendly, na kapag sinabi ni Aheo, nag-start siyang umiti, shall we say, praise the Lord. Ba lahat mga kapatid talaga magpi-praise the Lord. So, no, merong napakagaling na mga leader, kaya lang, ang problema, bago. Now, pwede ba nating tingnan ito? Okay. Ano ang mali? Una, dapat walang bagong kariton. Pangalawa, dapat hindi siya mechanical. Kapag gumawa ka ng isang bagay sa Diyos, hindi mga kapatid, compliance at hindi rin mechanical. Pastor, ano bang ibig sabihin ng mechanical na yan? Ipaliwanag, ano bang ibig sabihin ng mechanical? Alam mo mga kapatid, yung robot, kapag sinusihan mo, di ba meron yung patalastas dati yung ever-ready? Okay, yung lalagyan mo ng baterya, ganun ang ganon yung robot, ganun ang ganon. Di ba walang hinto? Walang hinto sa praise the Lord. Walang hinto mga kapatid sa kasasayaw sa presensya ng Panginoon. Kaya lang, akala mo ang galing ng robot Okay, talagang pumapalakpak yung robot. Puri ng puri yung robot. Kaya lang, it is just a mechanical thing. If our Christianity is just a mechanical thing, then it is just a religious motion. Ito yung bago. Meron na tayong bagong approach. Mag-start tayo ng bagong movement. Ang sabi ng Panginoon, dapat ang salita ng Diyos, yung kaban ng tipan, hahawakan ng mga Levita, hahawakan po ito hindi sa pamamagitan ni numan, kundi sa pamamagitan ng anak ni Kohath, mga Kohathites, at sila, mga kapatid, ay dapat malinis at maayos. The Word of God cannot be handled by churches. It cannot be handled by denominations. It can only be handled, listen, by the heart of a man where God can come in and reveal Himself. Alam mo, pag hinawakan niyo ng mga saserdote, hindi po hinahawakan ng ganyan, Brad. Lalo pag nandoon ka sa left side. Okay, hinahawakan yan, inilalagay dito sa bisig. Kasi yan ang balikat mo, yan ang pinakamatatag.
hallelujah, na bahagi ng iyong katawan. Pangalawa, yan ang bahagi ng katawan na hindi lang malakas, napakalapit nito sa puso ng tao. Ang salita ng Diyos dapat malapit sa puso ng tao. Anong uri ng puso? Pusong naibalik sa pananampalataya ng mga magulang natin na mga apostol. See? Well, can we have the next, sister? Next slide. 8. Tingnan natin ang verse 8. And David, ito na po, and all Israel played before God with all their might. Kumanta sila. When the Spirit of the Lord God's in my soul, I can sing like David sang. Papalitan mo yung salitang sing. Okay, I can dance like David danced. So we will dance. I can run like David ran. Kaya mga kabay, yung buong congregation, magmula doon sa dulo hanggang sa harap. Sige, parang traffic sa Manila. Anarchy in the street. Takbo rito, takbo doon. May tumatakbo sa stage, may tumatakbo sa harap hanggang doon. Kasi as they sing, I can run like David ran. And then you will shift, okay, to another lyrics of the song. Now I can jump. Kahit mga kapatid, masakit mga kapatid yung paa. Okay, I can jump. Lahat ay kinakailangan. Mechanical kasi. Kaya ayan ang ginawa nila. Okay, they played before God. Okay, with all their might. And with singing, with harps, with psalteries, with timbrels, with cymbals, and with trumpets. Lahat meron, pero ito wala. Di ba? Yung pinanood natin, mga kapatid, ang totoo, okay, yan yung nagsulat. Mali ang turo ng mga serpent seed na may predestination. Hindi, mali na ang babae ay hindi pwede daw magpastor. Mali yun. They don't believe in original sin. Okay, and they call William Branham as the false prophet. Okay, pero hindi lang ang mga oneness people, no? Even other denominations. Kaya lang, kapag ikaw nakikinig naroroon, mga kapatid, you can see religious motion without discernment as genuine move of God. Talaga, grabe naman. Grabe to, kasi pati yung si Lola, okay, 90 years old, grabe pa rin magpuri sa Panginoon. Punta ka din sa ibang channel, punta ka sa Trinitarian, na ang Diyos 3 persona. Abi, mas malala din. Gusto mo nang gumugulong, punta ka sa El Shaddai. Okay, at lahat ng mga Catholic charismatic doon, hindi lang nangingin at nangingisay, nagpropropesiya din at nagtatangs. Hindi lang din sinasabing mali yung mga bagay na sinasabi ko, it could be a mechanical thing. Well, tingnan nga natin itong quote sa susunod. They done, sabi ng prophet, trying to do God the service. Ay, medyo mahabang pagbasa. Now, follow me, please. They done every religious thing they could. They probably put out advertisement and everything. Great revival. The ark is going to be brought back. We are going to have a revival. We are going to do this. Ayun. Notice, he sent singers. Yung mga magagaling talaga yan. Na kahit na pag umawit, Brother Jojo, hindi kalabutan ka. Kahit na wala ang presensya ng Panginoon. Subukan mo ngang makapakinig ng mga kanta ng mga magaganda yung boses. Diba? Ang lamig ng boses. Oh. He sent singers. He sent people with harps, with trumpets. And they done every religious thing that they knew how to do. And still God was not in it. Sabi niya, somewhat see it repeating again, don't we? Makinig. Kahit lahat nagsisigawan. Kahit lahat, mga kapatid, umiiyak. At kahit lahat, mga kapatid, now seemingly, now they are in emotional or religious frenzy. As long as wala yung word, that is a religious motion.
Tingnan ninyo, tuwing may malaking gawain, ang dami nababautismuhan, so totoo lang. Hindi masama yun, okay yun, maayos yun. Pagkatapos ng gawain, lahat ng pumuntang sa gawain, napakainit pagbalik sa church. Pero tandaan ninyo, sambuan lang yan. Kasi akala nila, mga kapatid, okay, yung atmosphere na magkakasama, ang saya-saya. Di ba? Okay, nang malaking bagay yan sa experience natin. Kailangan natin lahat yan. Kaya lang kapag nanatili na religious motion na puro mechanical at hindi na-establish ito, hindi na-konsulta ito, useless din. Wala din. Kaya ito itinuro ni Brother Branham, somewhat, see, it is repeating again, don't we? Next, they took all the singers, they took the harp players, the trumpet blowers, the men, the women, whoever it was that sang, they took them all down there and they went through every religious motion. I don't want to say this, but I've got to say it. So is this denominations today, Pentecostal and all is going through every religious motion of singing and shouting. Huwag dalhin ang Pentecostal atmosphere na yan. Okay, na denomination. Okay, dito sa salita ng Diyos. Bakit? It is not going to work. It won't work. First encounter ni Brother Branham sa mga apostolic people, merong isang lalaki, may dalawang lalaki na nag-tongues yung isa, nag-interpret yung isa. Tapos nagpalitan, nag-tongues yung isa, nag-interpret yung isa. Ang sabi ni Brother Branham, naku, andito ako sa presensya ng mga anghel. Pero meron siyang gift ng discernment. Nakita niya yung nagtatangs at saka nagpa-prophecy, may babae. May babae. See? Ano ibig sabihin? A person that is involved in immorality now could be anointed with God's Spirit and prophesy and still a sinner. The answer is yes. Yes. Oo, nangyari. At nangyayari. I am not very impressed with, ano mang resulta ng gawain ng isang iglesia. The first question actually is, who is the pastor? Now, the second question is, mga kapatid, what is his doctrine? The third question is, how is the family? And most especially, okay, how is the wife? See? Kasi yan, salamin lahat. Okay, what about the character of the people? Other question, no yun, magfa-factor in. Kahit na gaano kagaling, kahit na gaano kaganda, kahit na gaano kalaki o gaano kaliit na gawain, okay, ang mga bagay na yun, yun ang kinoconsider. What about the life? Ituloy nga natin, notice, look at that. David shouted with all of his might. He screamed. He jumped. He went through every religious motion that there could be, and still God was not in it. Saan ang Diyos, Brad? Ang Diyos ando doon sa isang maliit na lalaki na ang pangalan ay si Nathan, na hindi nila kinonsulta, kagaya sa 1 Samuel chapter 6. Ang Diyos ando doon naman sa bata na ang pangalan ay si Samuel. Ang Diyos ando doon sa propeta. Ano mang sinasabi mong revival at wala o labas sa message na ito, mga kapatid, God is not in it. Religious motion lang yan. Shall we say praise the Lord? Yan ang sabi ng Bible. David shouted, David screamed, and David jumped, and still God was not in it. His motive, his objective, everything was right. But he went the wrong way with it. He done all the religious movements, shouted, sang, special singers, special shouters, everything else. They danced in the spirit. They done everything that was religious. Kaya lang, ano ang nangyari? Wala din. Now, meron po akong tip sa bawat isa sa inyo. If you will say, praise the Lord, sasabihin ko po.
Let us say, praise the Lord. Gaya ng quote na sinabi natin nung nakaraan linggo, ang tanong ay hindi, did you feel it? The question should be, do you believe it? Okay, huwag mong i-judge ang, let us say, ang service o kaya worship experience, how it makes you feel. Kumusta ang gawain? Kumusta ang joint meetings? Kumusta ang service kanina? Ay, grabe, sister. Ay, matindi, kinalabutan ako kanina. Nawawitan pa lang. Talaga, umiyak na ako. Grabe yung nararamdaman ko. Well, okay, fine. Thank you. Ang ganda, di ba? Ito naman yung isa. Brad, kumusta yung gawain kanina? Ano nangyari? Naku, ang gaganda ng mga patuto, ang gaganda ng kantaan. Pero ang ganda ng salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, ganito pala ang dapat gagawin. Mga kapatid, it is not how you feel it. Okay? It is about how you believe it. Ganun ba, sister? Ang ganda pala ng gawain kanina. Ano bang verse na pinasa ni pastor nung siya mag-preach? Hindi ko alam. Pero maganda yung service, brad. Ang ganda talaga ng gawain. Feel na feel mo talaga. Yun nga, ano ba yung tinuro ni pastor? Ewan ko ba? Mamaya ko na lang. Tingnan ko na lang sa Facebook Live. Ang ganda ng gawain, hindi mo alam yung tinuro sa harap. So, hindi yung na-please ka, brad. Hindi, okay yung gawain na. Okay yung church na to. Na-please ako, parang nai-impress ako. Ang tanong, mga kapatid, hindi yun eh. Ang tanong, kung na-please mo ang Diyos. It is not you being pleased. It is about God now being pleased. Yung napuri natin ng Diyos. Mostly, napupuri natin. Ang galing-galing talaga ng kanta. Ang galing-galing talaga, mga kapatid. Ang ganda-ganda talaga ng worship. Bakit hindi yung wino-worship ang dapat parangalan? Okay, let us go to Ephesians Church Age. Quote. Enticing spirit pala ito. Now, tingnan po ninyo yung enticing spirit, no? You will learn something from this. Ang enticing spirit, syempre enticing spirit yan, that is the spirit of the devil. Another thing that has taken place, I believe and I think, a man that's got an experience with God or a woman is bound to get a little emotional. Baka naman mahirap ituro to, brad, kasi pag hindi mo na-balance, baka naman sabihin mo to, bawal pa lang masyadong mechanical. Baka sabihin niyo, pastor, nagtataas ako ng kamay, mechanical yon. Kapag hindi natin siya na-balance, mali naman. Ang sabi ng prophet, you are bound to get little emotional. Why? Anything without emotion is dead. Bigyan mo yung sabihin mo doon sa asawa mo, alam mo, mahal na mahal kita. Sabi mo, baba, parang robot din siya. Alam mo, mahal na mahal din kita. Walang emotion. Di ba? So, no, anything without emotion is dead. Look at that. I just believe it, that is right. But you know what? Ito ang problema. They have adopted emotionalism for the baptism of the Holy Ghost. They just get a lot of noise and there's nothing in it. Noong Pentecostal kami, kapag preacher ka, dalawa ang pwede mong gawin o dalawa dapat mong gawin. Okay, at the end of the service, kinakailangan ang gawain lively. Pag hindi mo sila napatalon, you failed in delivering the word. Number 2, kinakailangan umiyak sila lahat. Pag hindi mo sila napaiyak, gumawa ka na lang ng drama mo. Gumawa ka na lang ng kwento mo. Kapag hindi mo sila napaiyak, mga kapatid, you failed to deliver God's word. Yan ang Pentecostal standard. Right? So, yung concept na yan, kuminsan, para tayong, parang may hangover pagdating sa message. So, pagdating ng end ng sermon, why is it that we approach it in a very emotional way? And then, what we do is, deal with the emotion of the people. Okay? I-touch mo yung emotion. Kaya, ang sabi ng prophet, he was not wrong when he said that. No, he adopted emotionalism for the baptism of the Holy Ghost.
No? Pero hindi rin masama, on the other hand, to be a bit, sabi ni Brother Branham, a little emotional. Ituloy ko lang. They just get a little of noise and there's nothing in it. You live just as holy as you live noisy, then you will all be all right. Emotions is certainly all right. Next, bodily exercise profits little, but enticing spirits, yun yung warning. And these are the spirits of the devil. Okay, the spirits of the devil has got over into the holiness group of people. When you say holiness group, more on apostolic church and mga oneness people. And it's got them to just resting upon them because they can shout or because they can dance or because they can make emotions. Ang ibig sabihin, no, sinakyan ng spirit ng religion o kaya enticing spirits yung emotion ng tao. Hirap lang i-balance pag pastor ka at ituturo mo to eh. Kasi mga kapatid, baka ma-misinterpret ng church, parang ala ng emosyon, masyado tayong parang bato. Pero mga kapatid, there's a balance to it. Just don't make it mechanical. Don't make it mechanical. Anyway, let's move on to the next. I'm going to give you 3 quotes for this. Laodicea, church age. Then there is all this talk about glossolalia. Ano ang glossolalia? Ano yan eh? A theological term, ang glossolalia. Okay, ito yung tongues. So, ang una dyan, mga kapatid, is sa Pentecostal. And then, itinuro yan sa mga Catholic. So, now, even Catholics speak in tongues. How to do it. And then, pagkatapos, ito ay pumasok kahit sa mga Baptist, okay, yung mga Reformed churches, kahit sa mga Methodist, yung Pentecostalism na to, now yan ang ibig sabihin ng glossolalia. Okay, now it is supposed to be the evidence of the baptism of the Holy Ghost, and people are thinking that we are in the midst of a great revival. So the revival is over. Ibig sabihin, hindi na ito Pentecostal revival. Yun ang ibig sabihin dyan. America had their last chance in 1957. Now, the tongues are God's sign of impending disaster, even as they were when they appeared upon the wall at Belshazzar's feast. Now, i-reserve ko ang isang service because I'm going to talk about tongues and interpretation of tongues one day. No? How? Okay, to balance it. Okay, so, ayun, they became too emotional, okay? Hanggang sa nagkaroon na yung mga tao sa oras na yan ng isang emotional moment. Okay, last quote. Next, yata. Please. Oh, I'm sorry. Yung Ephesian church age, okay, ay itinuro ng prophet kung paano naging emotional yung approach ng mga tao. Well, shall we say praise the Lord? Makinig. Ang infancy ng church ay kinakailangan sumasabay siya doon sa word. Ang ibig sabihin ganito, if you study church history, o kaya 7 church ages. Okay, yung 7 church ages, now ito po mga kapatid yung Ephesus. Okay, listen sister. Okay, mamaya ko'y mag-usap. Okay? Okay. Magmula Ephesus hanggang doon sa Laodicea. Okay, yung 7 church ages na yan, okay, parang iglesia yan na ipinanganak, naging bata, naging dalaga, hanggang pwede na siyang ikasal. Okay, look. Sa infancy, ang infancy ay sa panahon, mga kapatid, ng Pentecostalism. So, no, parang ang Diyos ay nagdi-deal sa kanila sa pamamagitan ng gifts. Hindi mo tuturuan yung bata eh. Okay, ito yung susi, oh. Bibigyan mo pa ng susi yung bata? Bibilan mo pa ng bisikleta yung bata? Hindi. Ano ibibigay mo sa bata? Candy. Ano ibibigay mo doon sa bata? Mga kapatid, yung mga laruan. No, hindi mo siya bibigyan ng susi ng motor. Mamamatay yung bata. So, no, because of the infancy of the church, now God has to deal with her in such a way, mga kapatid, na mababaw na level because she cannot handle the word yet. Hindi pa time. Sabi ni Crison at saka ni Pablo, ang dami kong gustong ituro, hindi nyo pa kayang kainin.
Sabi ni Pablo sa Book of Hebrews, kaya nyo lang gatas. Gusto ko sanang pakainin kayo ng karne. No, ayaw, hindi po pwede. Di ba? Meron ka bang alam na bata na hindi magulo? Pag ang bata hindi magulo, di may sakit. Tanong, nakakita ka ba ng bata na hindi umiiyak? May bata ba na hindi nadadapa? Pag nadapa, iiyak. Siyempre. Tapos yung nanay na hindi makaintindi, nadapa na yung anak, nadadapa ka na naman, iyak ka na iyak, papaluin yung anak. Siyempre, bata di iiyak, bata di madadapa. Ang problema, 20 anyos ka na, nadadapa ka pa, iiyak-iyak ka pa. Ikaw dapat paluin talaga. Di ba? Oh. Ilang taon ka na, bro? 40 anyos. 40 anyos. Tapos pag may problema ka, iiyak-iyak ka pa. Right? Kapag bago ka, kumanta ka Amazing Grace. Pero pag matagal ka na, wag ka nang kakanta ng Amazing Grace. Hindi ko sinasabing, mali ang kantang Amazing Grace, di ba? How sweet the sound. I was blind, but now I see. Pero hindi ka na bulag, na nakakita. Ibig sabihin, kantahin mo na lang, I can hear my theophany calling me. And how do you deal with problems? How do you deal with problems? Look at them, how they pray. Ang laki ng problema. Panginoon, laki ng problema ko. Hindi masamang umiyak sa Diyos. Pero mga kapatid, can you not handle situations? Lord, I have a problem. Di ba? Yung bata, hihingi na nga lang ng gatas sa nanay, di ba? O kaya hihingi na nga lang ng laruan doon sa nanay. Papaluin ba? Ganito, amin na yung ganito. Lahat dinadaan sa emotion. When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, and I thought as a child. But now I became a man, I put away childish things. Pag humingi ka, parang lalaki. Kaya sabi ng Diyos kay Moises, Moises, propeta ka pa, iiyak-iyak ka dyan. Magsalita ka lang. Kaya nga may speaking the word ministry na tayo, di ba? Hindi masamang humahagulgol, umiyak dyan sa harap. Mga kapatid, nagkaroon ako ng maraming pagsubok. Okay lang yun, kasi nadala ka ng emosyon eh. Okay lang, anything without emotion is dead. Okay, so ma-appreciate natin yon. Pero ma-appreciate din natin yung isipin mo. Halimbawa, meron isang brother, ayaw ko nang banggitin yung pangalan, namatayin siya ng anak doon sa probinsya namin. 2 pa. Isipin mo, paano mo i-handle yung sitwasyon? Di ba? Special occasion pa. Oh. Pero, i-approach mo siya. Hindi siya, ay brad, namatay yun ako 2. Oh, isipin mo ando doon. Very calm. Very composed. Di ba? Ngingiti lang. Pero makikita mo yung lungkot doon sa mata, sa muka. We are no longer a child. Shall we say amen? Ang church, ang message church na ikakasal ni Lord, hindi siya isang Pentecostal. Hindi siya, mga kapatid, isang tawag dito, isang bata na hindi niya alam ang gagawin. Lahat idadaan sa iyak. Hihingi sa Diyos, lahat idadaan, mga kapatid, sa iyak. Panahon is about time for us. Let's speak the word. Hindi siya magkapag-speak the word. He doesn't know the word eh. Anong gagawin niya? Di idadaan niya sa iyak. See? Anyway, punta po tayo. Can you give me the next verse? I think it is in verse 9. Oh, I love this verse 9. And when they came unto the threshing floor of Shidon, now Uzzah put forth his hand to hold the ark, for the ox had stumbled. Kita nyo, kapag mechanical talaga, kahit makina, pumapalpak din. Kapag driver ka, ay ang ganda ng sasakyan mo, ang lakas ng makina nito, tandaan mo, gawa ng kamay ng tao yan. Kahit eroplano pa yan, kahit na double engine pa yan, tandaan mo, gawa pa rin ng tao yan. Hindi pwedeng pagkatiwalaan yan. Ito, brado, mechanical, may gulong. Natisod yung baka. Saan siya natisod? Ang sabi ng Biblia, nung siya ay ando doon sa threshing floor. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng threshing floor? Ano man Tagalog ng threshing floor diyan?
Ito yung lugar kung saan pinaghihiwalay, threshing. Alam mo yung treasure? Diyan sa Okay, diyan po sa bukid. Di ba may treasure? Lumilipad yung ipa. Okay, hinihiwalay yung trigo. Ito yung panahon ng paghihiwalay eh. Hinihiwalay yung ipa na walang laman, lumilipad, inilalagay sa isang tabi. Okay, pero yung mga may laman na nanatili dito sa lugar na to, bakit? May laman eh. Sino naghihiwalay? Hangin. Alam ninyo, ang iglesia, lugar na sobra hangin. Okay, yung mga walang laman, hayaan mong lumabas at hayaan mong ilipad ng hangin. Pero yung may laman, kahit na hanginan mo siya, paypayan mo, mananatili, babalik at babalik kasi may laman. Yung walang laman, yun ang ililipad. Di ba? So it's a threshing floor. Okay, now there was a separation that is happening. Now the chaff was being separated from the wheat. At dito sa panahon ng separation, akala nung baka, mga kapatid, matigas yung lupa, yung pala, puro ipa. Kaya yung baka, ang sabi po ng Biblia, siya ay natalisod, natumba. And, anong nangyari? Let's go to the next. Okay, verse 10. Balik natin. And the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and he smote him because he had put his son to the ark, and there he died before God. Matutumba yung gawain. Okay na, kailangan saluhin natin. Sino ka nga nasasalo sa gawain? Savior ka ba? Sa'yo ba yung simbahan? Ang sabi ni Uzzah, yung presensya ng Panginoon, pupunta dun sa lupa. Masisira ang gawain. Okay, kailangan sinalo niya, hinawakan niya. Kahit hindi mo saluhin yung gawain, paggawain ng Diyos, magpapatuloy. Hindi tayo, mga kapatid, Misaya. Huwag tayo magkaroon ng Misaya complex. Ang ganda ng kanyang iniisip. Sino magpapatuloy sa presensya? Sino nga hawak doon sa gawain? Okay, anong mangyayari kapag matumba yung baka at malaglag yung kaban ng tipan? Iniligtas niya yung kaban ng tipan. Sabi ng Panginoon, huwag mong pakialaman ang hindi mo trabaho. No, trabaho ko ang bagay na yan. Di ba? Napakahirap banggitin yan sa pagpili ng pastor kapag nawala ng pastor ang iglesia. Alam niyo ba kung bakit? Ano mangyayari sa gawain? Ang dami mga tao may puso sa gawain. Ang problema, sabi ng Diyos kay Uzzah, tama ang motibo, iniisip mo saluhin ang gawain. Ipagpatuloy yung nahuhulog na gawain. Pero sabi ng Panginoon, but you are not the right person to do that. Di ba? Intention and motive sometimes will not justify, okay, yung ating mga gustong gawin. Doon siya nagkamali. Akala kasi ni Uzzah, hindi mahalaga kung sino yung hahawak doon sa gawain. Basta may dapat tatayo. Siyempre, dapat may tatayo. Pero kinakailangan, yung tamang tao ang tatayo. Sabi ni Uzzah, hindi naman talaga mahalaga kung papaano binubuhat yung yung kaban ng tipan kahit na ako nagdadrive. Kaya nung matisod yung baka, pinakialaman niya. Hindi. Mahalaga pa rin, mga kapatid. Isipin kung paano ginagawa ang gawain. Walang po pwedeng tumayo. Mahati-hati ang gawain. Magkakaroon ng problema. It didn't matter. For him, it doesn't matter how the ark was carried. Mga kapatid, hayaan mo. Trabaho ng Diyos yan. Di ba? Now, shall we say praise the Lord? Alam nyo ba si Uzzah? Kung sino siya? Papakilala ko po si Uzzah, baka mahuhulog po kayo sa upuan. Sana walang magalit. Okay, sa akin kapag narinig ng ibang mga kaibigan natin sa iba-ibang iglesia. Now, the mistake of Uzzah is this. Akala niya, pwedeng hawakan yung kaban kasi yung kaban ng tipan na yan, ang tagal-tagal sa bahay ng tatay niya.
It is not a family affair. Sa organizations po pwede. Di ba? Kapag ang apelyido mo, iba doon sa pundador ng malaking reliyon, hindi ka po pwedeng maging pinuno. Sa organization yon. O kaya sa ibang religion, kinakailan ng successor kung walang direct na successor o kaya anak yung founder ng religion, yung pinakamalapit na kamag-anak. Ang sabi ni Uza, walang problema, ang tagal ng kaban ng tipan sa bahay ng tatay ko. Right? Kaya inawakan niya. It was in his father's house for so long. Pwedeng ilagay doon sa bahay ng tatay niya, pero hindi nangangahulugan, pakialaman niya yung kaban ng tipan at hawakan niya. Kasi bagamat siya ay isang Levita marahil, hindi siya anak ni Kohath. Hindi siya Kohathite. See? Hindi ka pwedeng maging pastor kasi pastor ang tatay mo. Dapat idaan ka sa proseso. O kaya pastor, mga kapatid, yung lolo mo. O kaya, mga kapatid, ikaw yung kamag-anak ng papalitan na pastor. Hindi. Now, it should be according to the word. May tama, mga kapatid, na bagay. May tamang paraan. Look at the religious motions that being done. Diba? Yung iba naman, ang tingin sa kanilang mga sarili, sila ay mga misaya. Ang tawag diyan ay misaya complex. Kung walang magkikare dito sa ark, ako yung magkikare sa ark. Ako yung magtataguyod ng ark. Ako yung iingat sa ark. Bakit? Hindi ba kayang ingatan ng Diyos ang sarili niya? Hindi ba kayang ingatan ng Diyos yung salita niya? Hindi ba kayang ingatan ng Diyos, mga kapatid, yung iglesia niya? Hirap din talaga kapag ikaw ang pastor at ikaw yung magiging banal na espiritu. Hindi ka matutulog. Bantayan mo araw-gabi yung mga tao. Bakit, mga kapatid? Baka kung anong ginagawa o anong kanilang gagawin. Pero ang Diyos ang ating pastor. Bahala siya sa oras ng gabi. Matulog kayo, hindi kayo matulog. Hindi ba magpuyat kayo, hindi. Ang Diyos ang titingin kasi siya naman ang pastor nating lahat. Tama? Shall we say, praise the Lord. Palakpakan po natin ating Panginoon. Well, let us just have a good outcome dito sa ating pag-aaral. Magandang ending. Let us move to verse 12. Ayan. It was told King David, saying, The Lord hath blessed the house of Obed-Edom, and all that pertaineth unto him because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom into the city of David with gladness. Ayan, mga kapatid, kanina galit si David kasi may namatay si Uza. Religious motion, just like in 1 Samuel 6, will bring death. Diba? The more you are involved in it, akala natin, okay, pero at the end of the day, it's death. It's death. May comment nga si Brother Branham sa isang prayer niya, hindi ko na isinali dito eh. Ang sabi niya sa kanyang panalangin, kagaya ng aking ipinangaral noong nakaraan, pagkatapos i-preach yung bagay na ito sa trying to do God the service without His will. May mga ministro, may mga taong sincero na nananalangin pa, pero ang kanilang gagawin ay isang bagay na wala sa kalooban ng Diyos, it will even result to death. Isipin mo, ha? It will result to death. Okay, meron pong tanong dito bago ko po ipaliwanag yung verse 12. Now, ang question ay ganito. Listen. Can God anoint a wrong person in the right ministry? Very sad. The answer is yes. He can anoint a wrong person in the right ministry, though ang Diyos hindi siya ang nag-appoint. Pastor, bakit niya i-anoint yung wrong person sa tamang ministry? It is not because of the person, it is because of the office. I'll give you an example. Yung high priest sa oras na yan, sinampal si Kristo. Nung sabihin ni Kristo siya ang Misaya. Pagkatapos yung sampalin si Kristo, nagpropesiya pa siya. Isipin mo, hindi lang nagtangsa, nagpropesiya siya galing sa Diyos. How come? It is not of the man. Because it is because of the office. Kaya kahit sino ang ilagay mo doon sa opisina, no, ia-anoint ng Diyos kahit na wrong person pa. At po pwedeng
magiging effective din, it is not because of him, it is because of the office. Kaya lang, mga kapatid, delikado. Pwedeng hindi mag-work. Kahit na sincero, kahit na, mga kapatid, siya ay faithful, ang daming sincero. Sino ang tatalo sa sinceridad, di ba? Ng mga suicide, mga tawag doon sa mga Muslim? Suicide bomber. Pinapasabog ang kanilang sarili sa pangalan ng religion. Okay, so ito po, si Uza namatay, ang nangyari, nagalit si David. Paano ko dadalhin, Panginoon, yung kaban kapag hindi ganyan? May tamang paraan kasi. So itinira muna yung kaban, tingnan nyo ang verse 12, sa bahay ni Obed-Edom. Obed-Edom. Alam niyo ba kung sino si Obed-Edom? Siya isang Levita. At si Obed-Edom, isa siya sa mga pamilya ni Kohath. Ang ibig sabihin, natuto si David. Unti-unti, nakita niya ang mistake. At alam niya ang dapat gawin kasi itinuro na ng Diyos sa kanya. Tingnan niyo maigi yung verse number 12 na pinagpala ng Diyos si Obed-Edom at lahat ng kanyang sambahayan. Listen, kapag yung salita ng Diyos, susundin mo ng buo, God will bless your family. At kung yung kanyang kapanalan at ang kanyang salita ay igagalang mo, susunod sa iyo, mga kapatid, yung pagpapala ng Diyos. Kaya pag sinabing pagpapala, hindi pera lang. Hindi yun ang ibig sabihin ng pagpapala. Okay, it comes in many ways. See? So yung pagpapala ng Panginoon, hindi yung sumpa. No, yun ang susunod lagi. Kaya nung pinagpala ng Diyos ang bahay ni Obed-Edom, hallelujah, natutuwa si David. Natutuwa siya. Ang ibig sabihin, kaya pinagpapala ng Diyos yung tahanan ni Obed-Edom. Ang Diyos ando doon uli sa kahon. Hallelujah, ando doon uli sa Ark of the Covenant. At kapag ang Diyos ando doon uli sa Ark of the Covenant, pwede na siyang dalhin, mga kapatid, doon. Hallelujah. Sa tabernakulo o sa templo kung saan siya nararapat. Kaya lang dapat tama ang proseso. Tingnan nga natin kung tama ang proseso ginawa dito. Verse 13. It was so, when they that bear the ark of the Lord had gone 6 paces, he sacrificed oxen and fatlings. Meron siyang mga handog. Ang ibig sabihin, masyadong madugo yung prosesyon, Brad. Kasi in every 6 steps halos, ang sabi po ng Bible, may sacrifice ng mga baka at saka yung mga tupa, mga kordero. Yung prosesyon ay masyadong madugo. Okay, verse 14. There is a right time for us to dance. And the right time for us to dance is we already followed every precepts and every command of the Lord. Okay, up to the letter. Ibig sabihin, wala tayong iniwan. And David danced before the Lord with all his might. Ginawa niya yan kanina. Okay, he danced and worship the Lord with all his might. Kaya lang mali yung proseso. Yung kaban ng tipan na sa bagong kariton. Pero ngayon, hindi na po sa bagong kariton. Meron na po siyang iniisip. Okay, kausap na niya yung mga Levita, ng mga Kohathites. Dadalhin po nila sa kanilang mga bisig. Okay, bubuhatin po nila. Okay, at habang sila ay bubuhat nito, mga kapatid, sigurado, kasama nila ang Panginoon. Buhatin natin ang salita ng Diyos ng tama. Amen! At tayo ay sasamahan ng ating Panginoon. At pag nangyari yan, okay, anumang uri ng worship natin, gawain natin, it is no longer religious motion. You can dance as long as you want. Well, gusto ko lang linawin ang aking stand dito, mga kapatid. So verse 14, hindi po yan mime. Ang dami ko nakikitang mga church, may mga babaeng nagsasayaw sa harap habang kumakanta ng worship song, yung song leader, tapos may mga babaeng nagmamime. Interpretative dance, that's garbage. That's garbage. That is not biblical. If you think gagamitin yung verse 14, and David danced before the Lord with all his might, hindi.
masagwa tingnan ng babae na nasa harap, na nagsasayaw. Common sense dictates. See? So, si David ay nakasuot ng linen ephod. Oh, meron na siyang revelation. Linen means revelation, di ba? 15. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. Yan yun. Pwede na tayong magkaroon ng tamang pagsamba. Kasi meron na tayong truth that we can worship Him in spirit. Di ba ang masama? Mga kapatid, worship tayo ng worship, wala tayong truth. Meron na tayong message of the hour. Na ilagay na po natin, mga kapatid, yung kaban ng tipan doon sa dapat yung kalalagyan. So, pwede nang magpuri ayon sa ating kani-kanyang paraan na gamit yung ating mga emosyon na hindi masama. Okay? Next, 16. And as the ark of the Lord came into the city of David, Jerusalem yan. Lapit na po tayong magtapos. Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and dancing before the Lord. And she despised him in her heart. Sabi niya, hindi bagay. Sabi niya, baday naman, hari. Tapos para siyang ordinaryong tao na nagpupuri doon. Hinubad yung kanyang damit, hari. Tapos nagsuot siya ng linen ephod. Naging parang ordinaryong pari lang siya. Mga kapatid, sandali. Kahit ano pa katayuan mo, pag nagpuri sa Diyos, pare-parehas lang tayong lahat. Walang malaking ikaw, maliit na ako, pare-parehas lang. Kagaya ng ginawa ni David. Hinubad niya yung kanyang suot, hari, brad. Tapos, hindi naman naghubad. Kasi meron ako napanood na pelikula tungkol kay David. Sumayaw si David, ang sagwa talaga. Kasi hubad, nakabrief lang. Tapos nagpupuri sa Panginoon, that's wrong. Ang ibig sabihin, hinubad niya yung damit hari ni David. At pagkatapos, ang suot niya, yung inner garment, nasuot din ng mga ordinaryong pari. Diba? Dapat ubarin mo sarili mo pag nagpuri ka sa Panginoon. Kagaya ni Jose, bago humarap doon kay Pharaoh, kinakailangan magpakalbo, kinakailangan mo nang mag-shape, kinakailangan mo nang magpalit ng damit. Hindi ka pwedeng magpuri sa Diyos na suot yung dating damit. Kinakailangan isuot natin yung bagong pagkatao na nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis at sa kanyang espiritu. Yun ang ating isuot na damit. Di ba? Lahat na nagpalit ng damit, magsabi ng praise the Lord. Si Kristo naghubad ng kanyang pagka-Diyos na kasuotan at naging kagaya po natin, namuhay na parang tao. Bakit hindi natin kayang ibaba yung ating mga sarili at alisin yung ating lumang damit at ibihis ang ating Panginoon? Tingnan natin ano sayaw ni David, 17. They brought in the ark, set it in his place, and the midst of the tabernacle that David had pitched for it, and David offered burnt offerings and peace offerings before the Lord. So may mga offerings siya sa Panginoon. Now, burnt offerings and peace offerings. Next. And as soon as David had made an end of offering burnt offerings and peace offerings, he blessed in the name of the people in the name of the Lord of hosts. Tapusin lang natin yung verse, yung chapter 19. And he dealt among all the people. Now, even among the whole multitude of Israel, as well to the women as men, to everyone, okay, ito daw binigay ni David, a cake of bread, and a good piece of flesh, and a flagon of wine. So all the people departed, everyone to his house. Pagkatapos niyang magsasayaw, okay, ang sabi po ng Biblia, may dala lahat ng mga umuwi. Ano yung dala nila? Cake of bread. Ano yon? Bread offering ang tawag dyan eh. Tapos meron silang flagon of wine. Ang tawag dyan, drink offering naman eh. May good piece of flesh. Ang tawag dyan, yan mga kapatid, yung drink offering, tsaka bread o cake offering yung isa. Ito naman yung voluntary offering nila sa Panginoon. So lahat may dala.
Ibig sabihin, inuuwi natin yung offering natin dito sa loob ng iglesia. Pagkatapos natin magsisigaw, mga kapatid, sa Panginoon at magsasayaw. Ano sabi po ng Biblia? Nagkaroon po sila ng iuuwi pa. So all the people departed, everyone to his house. Okay, na may mga daladalang ito, no? Pinakain niya po sila at busog po sila. Okay, kaya in principle, lahat ng kanilang mga handog naiuwi nila sa kanilang mga tahanan sa oras na yan. Okay, I'm going to give you the last verse. Dito nagtapos. Therefore, Michal, the daughter of Saul, had no child unto the day of her death. Si Michal, ando doon, sabi niya, kawawa yung asawa ko. Nawawala na sa sarili ang asawa ko. Ang isang iglesia that will despise worship, and a church that will not participate. Now, every time God's Spirit is on the move, surely, okay, ang sabi ng Bible dito, she will be barren. Hindi siya magkakaroon ng anak. Dalawang dahilan kaya hindi siya nagkaroon ng anak. Una, wala nang amor si David sa kanya. Because she despised David, hindi na siya nilapitan ni David. Pangalawa, at kahit lapitan pa siya ni David, isinara ng Diyos yung kanyang bahay bata para hindi mabuntis kailan pa man. Alam niyo ngayong umaga, yan ang attitude ng mga iglesia. Because they despise God's move, there will be no more impregnation. And a person that will not move with the Spirit of God and despise, okay, the Spirit of God. Kaya sabi ng Bible, grieve not the Spirit of God whereby ye are sealed unto the day of your redemption. No, sasaran ng Diyos ang ating mga spiritual na bahay bata at hindi na tayo magkakaroon pa. Hallelujah, ng binhi na maipapasok doon. God wants to deal with you as His son and daughter. Nais ng Diyos, mga kapatid, na makipamayan sa bawat isa sa atin. He wants to fellowship with us. And He wants us to feel His presence. Okay? And at the same time, mga kapatid, believe on His word. Nawa ang salita ng Diyos ay mapagpalaya sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Religious motion, but, hallelujah, but it is wrong not to be emotional sometimes. So there is a balance of it. Ang mahalaga, mga kapatid, nasa atin yung Diyos ng kaban ng tipan. Hindi lang yung kaban ng tipan. Huwag natin siyang isakay. So I invite you, sumakay tayo sa Kanya ngayong umaga. Let us always stand and let us worship the Lord God.